po, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At eto nga po, si Mengay ang nagbablog na naman. Gusto ko lang pong pasalamatan ang lahat ng nanood ng aming YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo. At sa hindi pa po nakapag-subscribe at mag-like sa aming YouTube channel ay ayan lang, sige lang, mag-like lang kayo. So yun po mga kabisnes, magandang gabi sa inyong lahat. Kasi ang oras ngayon ay 11:45 p.m. So, dyan po sa inyong lugar, kung umaga man ay good morning, at kung gabi naman din ay good evening. Ayan. So, yan po mga kabisnes, paglilinaw lang ni Mengay. Ito ay aking lang nabasa dito sa comment section. So, gusto ko lang pong maliwanagan ang lahat na base sa napapanood nyo, ay medyo foul kasi yung mga mga comment. Ako naman ay hindi nangangaway or hindi nagagalit kasi opinion nyo yan eh. Pero sana dapat may alam din kayo bago kayo mag-comment or tapusin nyo yung vlog kung halimbawa hindi nyo napanood ng buo. Ang sa akin naman, gusto ko lang muna po magpasalamat sa lahat ng sumusuporta po sa Kagawang Buknoy Official. At lalong-lalo na po sa nagpaabot ng tulong sa amin, si Ma'am Mary. Doon po sa, napanood nyo naman po siguro yung vlog ni Kuya KB, na nagpaabot siya ng tulong kay Kuya Buknoy ng 5K. Maraming salamat po, Ma'am Mary. Kung nasaan man kayo naroroon, ayan, bukal po sa puso namin ang pagpapasalamat dahil, ayan, kami nga po yung napili niyong bigyan or tulong pagmamahal para po kay Kuya Buknoy. Sa pamamagitan din ni Papa Dins, ayan, maraming salamat sa iyo, Papa Dins. Pero, Papa Dins, ito ay aking, sasagutin ko lang po yung comment section. Kasi medyo foul yung iba sa mga nabasa kong comment. Kasi ako nanonood din ako ng vlog ng ibang YouTube channel at pinapanood ko rin po ng maayos. Ayan nga po, di ba? Paglilinaw ko lang po din sa inyo. Ayokong mangaway ng basher or nagko-comment. Ipapaliwanag ko lang pong mabuti. Kung napanood niyo yung unang vlog at na-delete, doon na po kayo magtanong kay Kuya KB kung anong ibig sabihin kung bakit na-delete. Pero ipapaliwanag ko rin naman po sa inyo, ang sinasabi niyong utang na loob, yun po ba ay walang respeto? Pero nakikita niyo po ba na wala akong respeto? Kasi ako yung laging nandito sa comment section niyo. Sa nababasa ko lang bakit ang sabi niyo po sa akin ay wala akong respeto, mapagmataas ako? Babasahin ko po ang comment niyo. Ayan. Ang una, ang sabi niyo rito ay, aba, ngayon lang nahihiya sa camera mga bata. Ang bata po ba? 'Di ba? Pumasok sila dito. Hindi rin namin alam na nakaakyat na sila buong team kasi sila Ate KB ay nandoon pa raw sa baba at si Junjun. So nagsiakyatan na sila. Tapos nakakamera na agad. O di ibig sabihin wala pang pahintulot na magba-vlog, 'di ba po? Na permission to vlog. 'Di ba dapat ang ating uunahin ay magpo-permission to vlog tayo bago kayo magki-click ng camera, 'di ba? Ayun ay paggalang at pagrespeto sa taong gustong rumespeto. Siyempre nagulantang kami at ang sabi dito, nagtatago ako sa kortina. Eh di dapat pinicturan or binalag na nagtatago ko, 'di ba? Ang sagot ng mga bata nasa loob. Bakit kailangan kong magtago? Ano bang kasalanan ko sa kanila at bakit silang tataguan, 'di ba? Pinapasok sila, nandito sila, 'di ba? Paglabas ni Kuya Buknoy, andito na sila. Paano binastos? Nakita nyo ba na pinalayas namin ang buong team? Nakita nyo ba na hindi maganda yung trato ni Kuya Buknoy sa buong team, 'di ba? Hindi po. Maganda yung ngiti niya. Ang mga bata, dati kami, sabi nyo, nagbe-bless.
sa kanila. Ang mga anak ko nagbe-bless sa kanila. Kung hindi niya napanood yung una, kasi na-delete nga, sabi niya, nag-bless ang bata. Si Makmak hindi lumabas kasi may ginagawa. Si Yashu tulog. Si Kia at si Denden lang. At kung hindi nyo nakita, sige, magtanong kayo sa KB kung hindi ba sila naging magalang sa mga bata. Ito pa isa. Ang sabi nyo rito. Mukhang malaki ang galit ni Mengay kay Junjun. Tanungin niyo po si Junjun, sasagot yan sa inyo. At kung bakit ganun ang reaction ko sa kanya. Siya ang tanungin nyo. Kung sa akin manggagaling, hindi ako magsasalita. Antayin ko yung paliwanag ni Junjun. Kasi, kaya niya ipaliwanag yun eh. Kasi, di ba siya nga wala nga siya tinatago. Doon kayo magtanong kay Junjun sa comment section niya. Pag sumagot si Junjun, sige, sasagutin ko rin siya. Ito pa. Anong sabi niyo dito? May nahawaan na ugali. Kaya pala, todo shout out, papuri sa kanila, ay iiwan sa'yo. Napansin ko, pati mga anak nawala na rin ng respeto. Nakakasad naman. Sana sumama ka na rin dito. Para nakita mo na walang respeto yung mga anak ko. Kasi kung nandito ka, makikita mo eh. Iba kasi nakikita mo sa camera. Ano bang gusto mo? Yung camera ba nakatutok sa mga anak ko para makita mong nirespeto sila? Hindi ganun yung mga anak ko. Kahit nasa church sila, nagbe-bless yung mga bata. Kaya huwag kang magsasabi na nawalan sila ng galang. Kasi hindi ko inutos yan. Dahil hindi naman ganun yung pagkatao ko. Ayokong unahin yung mga anak ko na, huwag kayong mag-bless. Kasi nga, hindi maganda yung ano namin. Hindi nyo ako nakikita sa camera, di ba? Hindi yun ganun. Tsaka bumaba ako nun kasama ko si Kia, kinakasapan sa mga business talk cam. Oh. Nagyakapan ba kami? Nung pagbaba ni Denden, nakita nyo dumaan sa camera, di ba? Nag-usap sila ni mama ka-business niya. Nagyakapan pa sila. Si Kia kasama pa. Paano mo masasabi na hindi magalang yung mga anak ko? Off-cam yun. So, ibig sabihin, hula-hula mo lang yun. 'Di ba? Kasi hindi mo nakita eh. O, 'di ba? Nagkamali ka sa hula mo. Si Denden mismo, narinig niya yun. Narinig niyo yun. Kung narinig niyo yung sinabi niya. Nagyakapan sila ni Mrs. KB, pati yung si Kia. O. Kaya wag man sabihin na hindi gumagalang yung mga anak ko dahil hindi ko tinuruan yan kahit si Kuya Buknoy. Hindi nila tinuruan yan. Isa pa dito, anong sabi to? Grabe ang ugali. Sobrang taas na. Maaring may nasabi or nagawa si Mrs. KB. Hindi mo na magustuhan. Pero may mali yan. Mapagmataas ba ako? Nakita nyo ba? Nakipag-away ba ako sa kanya? Sinigaw-sigawan ko ba siya kung napanood niyo yung vlog na isa? Di ba nagyakapan kami? Paano nasabing nang pagmataas na ako? Kung mapagmataas ako, hindi ko sila babanggitin. Hindi ako magpapasalamat sa kanila ng husto. Araw-araw na vlog namin. Nagpapasalamat ako dahil utang na loob namin yun. Di ba? Nirespeto ko sila. Kasi nga sa dami na itulong nyo, ika nyo nga, madami silang naitulong. Ito pa yung sinabi dito. Nagkasakit si Kuya Buknoy, walang ibang tumulong. KB lang, tas gano'n ang ugali ko. Nanganak ako. Tinulungan nila ako. Teka, paano mo naman nasabing nanganak ako, silang tumulong sa akin? Lahat ng bills ko sa ospital, walang binayaran ng KB dyan. Dahil zero balance ako sa ospital. Dahil 4 piece ako. Kay Kuya Buknoy, malaking aminado kami niyan na abot nila sila ng tulong sa amin. 37,000. Plus yung mga bata pa inaasikaso nila yan. Paghatid ng pagkain, paghatid ng grocery doon sa ospital. Nagpapasalamat kami ng marami dyan. At dahil din sa kanila, sa pamilya ng KB, may nagbigay ng 110,000 sa charity para kay Kuya Buknoy. Sobrang thankful kami kasi ilang buwan namin ginastos yun. Kaya hindi ako nagmamataas. Naging maayos kami sa kanila. Kung meron man kaming hindi pagkakaunawaan, hindi ko dapat idetalye sa inyo. Kasi ano mapapala ako kung idedetalye ko sa inyo ang buo?
Magkaka-award ba ako sa inyo? Magiging maayos ba kami? Kung napanood niyo yung unang vlog, nagyakapan kami. So, ibig sabihin, okay kami. Pero bakit niyo ako gagawa ng issue na ako yung pangit ang ugali? Hindi niyo lang nakita naglabas dito pagdating nila? Hindi ba pwedeng hindi ako pumunta doon at sila ang mag-usap? Kawalan na ba ng respeto yun? O nakita niyo yung huling vlog, di ba? Sabi nga ni Kuya Kevin doon, magkaiba. Dito papaliwanag ko sa inyo, ang sabi niya dito, magkaiba na yung naunang vlog. Magkaiba na sa ngayong vlog na to. Tingnan niyo yung unang vlog. Hindi ba kami naging okay doon? Nagyakapan kami, di ba? Nagpatawaran kami kung ano man ang naging problema namin. Naging maayos. Kaya huwag niyo sa akin isisi na mataas yung ugali ko, pangit yung ugali ko, mapagmataas ako. Dati ba na marami akong basher? Iniyak ko lang yan, di ba? Yung kay Bay. Umabot 100 yan. May narinig ba kayo? Sa bunganga ko? May inilabas ba ako? Mahinaing ba ako sa sarili ko na ibinalag ako ni Kuya Party kay Bay? Wala, di ba? Tahimik ako. Apakadami niyong comment doon sa mga pangit na nag-comment sa akin. Hindi ko kayo inaway. Iniyak ko lang yun. Dahil lang sa isang pagkakamali, nagsabi ako ng totoo. Ako yung maraming bash. May nagtanggol ba sa akin? Di ba? Wala. Sarili ko, kinimkim ko, iniyak ko. Naawa sa akin si Kuya Buknoy sa 100 plus na basher. Halos magpakamatay ako ng time na yun. Na doon yung nakita yung ugali ko, di ba? Sabi niyo nga pangit yung ugali ko eh. Pero yung pangit na ugali, hindi ako nagsasalita. Na mayroon bang sinabi sa akin, iba-vlog niya to, na mapapahiya ako sa buong mundo? Meron ba? Wala, di ba? Wala kayo narinig sa akin. Tapos ngayon, hindi lang ako humarap dito. Pangit na yung ugali ko. Nakakatawa naman kayo. Yung taong tahimik, naging pangit yung ugali, yung walang sinabi. Respeto ko yun. Ako ba nirespeto? Di ba? Mahal ko ang buong KB family kasi sobrang laki na naitulong niya sa amin. Kaya yung mga anak ko, yung tinulungan nila hanggang ulo na eh. Hindi na kami makaalpas kung paano kami makakabayad. Kaya itong pamamaraan na to, na pumunta sila, naging okay kami, okay na. Kaya wag niyo akong bigyan ng ganitong sitwasyon na nagko-comment kayo. Masakit para sa akin kasi nanay ako eh. Tapos yung mga anak ko, mababasa nila to. Alam naman ng mga anak ko kung anong ugali ko. Ang hindi ko matanggap, bakit akong ginagawa niyong issue? Sinabi ba ng KB wala akong utang na loob? Sinabi ng KB family na wala akong utang na loob na mapagmalak. Pag sinabi nila yan, sasagot ako. Kung sa kanilang bunganga nilang manggagaling, sasagot ako. Papaliwanag ko yung side ko sa inyo para malaman nyo. Pero hanggat hindi nila sinasabi na ganyan ang ugali ko, wala kayong karapatang husgahan ako. Kasi hindi tayo magkasama sa isang bubong at hindi ko kayo nakilala sa bahay ng kabisnes. Kami lang nakakaalam ng pag-uugali namin. Kaya wag na wag kayong ganyan. Kasi kumot ba hindi ako nagsasalita? Tapos nagtatahimik lang ako? Ang dami ng comment sa akin. Ito pa, Minggay, Anong sabi niyo sa akin? Ipagpaubayan na lang sa Ama ang mga taong mataas. Uy, ako hindi ko naman sasabihin makadiyos ako, pero nananalangin din ako. Marunong din akong manalangin. Marunong din ako humingi ng tawad sa Ama. At lalong-lalo na, kung ako inaapakan ng inaapi. Tahimik lang ako, iniiyak ko lang yan sa Ama. Kaya wag mo sabihin mapagmataas ako. Dahil kung mapagmataas ako, makakarinig sila sa akin ng salita kahit nakakamera pa. Kaya kong tiisin lahat. Sa totoo lang. Kaya kong tiisin. Kaya nga, di ba, lumayo ako. Nagpakalayo-layo kami. Kasi, ayoko ng issue. Kayo yung gumagawa ng issue eh. Hindi ko kayo kaano-ano. Di ba? Pero kung makapagparatang kayo, pinakain nyo ba ako? Pinakain nyo ba ako sa palad yun? Di ba? Hindi naman. Nagsisikap kami mag-asawa. Kahit wala pa ang KB family, marunong kami magsumikap. Bago nila kami makilala, may sarili kaming tindahan. At bago nila kami makilala, maayos ang trabaho ni Kuya Buknoy. Kaya wag yung sasabihin nagsusumikap kami dahil sila ang nag-umpisa. Balik tanaw kayo sa mga nakaraan.
na nag-uumpisa pa lang ang KB sa kanyang pagbablog. At nung naging kasambahay nila ako. Sa paulit-ulit na naging kasambahay. Tanungin niyo sila kung may issue ako sa kanila at sasagutin ko ang issue nila sa akin. Pero kung kayo lang magsasabi na wala akong utang na loob, sinabi ko ba sa kanila? Hindi ba ako nagpapasalamat, pati ang buong pamilya namin? Kasi kaplastikan yun, kung hindi kami magpapasalamat, yung nananahimik na lang kami sa isang tabi. Hindi. Tapos, anong sabi nyo kay Kuya Boknoy? Plastic siya? Paano nun yun sabi niya plastic? Yung bang pagpapasok niya, nakikitaan nyo ba si Kuya Boknoy? Anong sabi nyo? Aligaga siya? Aligaga siya nang dumating sila? Natural. May tao po ba? May sumigaw ba? Nandito na sila sa loob. Bago sila nagsalita, naka-vlog na. Walang permission to live, permission to vlog. Di dapat nakahanda sila, kahit yung mga anak ko. Yung anak ko nga tulog. O, di ba? May narinig ba kayong pau-pau? Nandun kami sa kwarto. Ayokong lumabas. Wala bang pwedeng gawin na sila lang? Huwag na ako idamay. 'Di ba? Kung masama yung pakiramdam ko. Pero hindi ako naging bastos. Kasi pag off ng camera, bumaba ako. Nakipag-ayos ako kay ate, nag-usap kami, pati si Maldita, nakita nyo, 'di ba? Pero sinabi ko patayin yung camera, anong ginawa? 'Di ba, naka-vlog. Ngayon, naging maayos na. Nakita nyo, kung napanood nyo, 1,600 yung nanood nun. Hindi ako nagmamalaki sa sarili ko kasi wala naman ako. Hindi naman ako mayaman eh. Mahirap lang ako. Ang sa akin lang, yung gusto ko, respetuhin nyo. Yun ang gusto ko eh. Kasi, mahirap naman yung gusto nyo lang. Tapos yung amin, ayaw nyo. Kasi gusto nyo kayo masusunod. Diba? Kaya kayo, kung wala kayong alam sa buhay namin, huwag kayong mag-comment ng ganun. Kasi ang taong nakakaalam nun, magkakasama lang kami sa loob ng bahay ng KB. Kung ano-ano yung mga ugali namin. Pero hanggat wala silang nilalabas na ugali ko, hindi ko sasagutin yung mga sinasabi nyo na gano'n na pangit yung ugali. Papakita ko sa inyo kung totoong pangit yung ugali ko. Malalaman nyo din yan pagdating ng araw. Pero hindi manggagaling sa akin yan. Sasagot lang ako. Ito'y base lang sa mga comment nyo, ha? Anong sabi sa mga kagwang na nagsipag-alisan sa KB? Sana naman maging honest kayo. Lalo ka na, Kuya Boknoy. Ang family mo, grabe ang naitulong sa inyo. Oy! Bakit? Kami ba hindi kami nakipag-cooperate sa KB? Diba? Naging maganda yung sama namin doon. Paano mo nasabi na maging honest kami? Bakit? Kasama kita? Araw-araw mo ba ako nakikita at nakakasalamuha? Hindi mo ba masasabi mong maging honest? Maraming na itatago sa camera. Kung akala mong maganda ka sa camera tapos filter lang, hindi pala. Diba? Tama ako, diba? Katulad niyan. Nakikita yung mukha ko malinis. Pero filter lang yan. Ganon din yung pagkatao ng tao o pag-uugali ng tao. Hindi lahat maganda. Meron tayong tinatago. Kaya sa'yo, na nag-comment ka, Ma'am Letty, sana subaybayan mo yung buhay namin para bago ka mag-comment. Nasasabihin mo hindi kami honest. Mahirap magpaka-honest. Paano naman kung hindi ka nirespeto? Tapos honest ka pa rin? Paano naman kung sinisiraan ka rin? Honest ka pa rin? Sige nga, palit nga tayo ng kalagayan. Ikaw si Mengay, tapos ako ikaw. Sabihin ko yan sa'yo. Sabihin mo, honest ka? Di ba? Hindi rin. Wag maging plastic pa. Mahirap kasi yun. Mahirap kalaban yung anino. Tandaan mo yan. Tandaan nyo yan. Ambot, sabi nito, ambot ni Boknoy at Mengay, nagtatago, agoy, nawalan ng respeto. Di ba? Sinabi ko na sa inyo, ang taong nananahimik, may kasabihan yan, nire-respeto ka niyan. Pero ang taong palaging nagpapasalamat, may paggalang yan sa'yo at may respeto. Diba? Pero ang taong kumakaaway sa'yo,
Dahil inaaway mo din. Yun ang walang respeto. Pero kung marunong kang magmahal sa kapwa mo, rerespetuhin at mamahalin ka rin nila. Pero kung yan sinasabi mo, wala kami respeto, patunayan mo yan. Kasi, may respeto kami mag-asawa sa kanila. Magugulat ka kung ipagtatabuyan ko sila, doon ako walang respeto. Pero nakita mo, maayos silang bumaba. Kasi kung wala kami respeto, hindi yan makakakit dito. Baka hanggang doon lang sila sa labas. Kasi hindi ko sila nirespeto eh. Kahit si Kuya Buknoy, kung hindi sila nirespeto, makakakit ba sila dito? Ayun ang pagkakaiba ng kasinungalingan. Di ba? Salamat sa'yo kasi ang galing ng ano mo. Kuya Buknoy. Kuya Buknoy, ba't ang inyong mga anak hindi ayon? Di ba? Sinagot ko na yan. Ba't hindi nagbe-bless? Hindi po ako basher, Ate Mengay. Pero kaya naman siguro ganun si Mrs. Ka-business, may mali ka rin. Pero kung ano man yan dapat, hindi ka nagtatanim ng galit sa kanila. Sa totoo lang. Sa lahat ng kagwang, kayo ang pinakamalaking maraming natulungan. Nagkasakit si Kuya Buknoy. Eto, sinabi ko na to at na masyadong magastos. Pero dahil sa KB, medyo nakaraos kayo kahit papaano. Dapat yun lang isipin mo at ipakita mo rin na walang pagbabago kahit naghiwalay na kayo. Oh, bakit? May nagbago ba? May pinakita ba akong pangit sa kanila? May nakita ka ba? Nandito ka ba? Magkaharap ba kayo? Nakasama yung KB. Pinakitaan ko ba sila ng pangit ng ugali? Kung man ako may nasabi man sila sa akin, tinanggap ko yun ng malaking maluwag sa puso ko. Kung nasaktan man ako, tinanggap ko yun ng maluwag sa puso ko. Pero yung sakit, hindi madali maghilom. Nandito lang yun. Yung pagpapatawad, madaling magpatawad. Bawat isa sa amin. Pero yung sakit matagal. Matagal yun bago maghilom. Panahon lang makakapagsabi. Pero magpatawaran, okay yan. Maganda yan. Kasi bawal talagang mag-away. Bawal yan. Magpatawaran. Pero kumbaga sa baso, nalamatan na. Malabo nang bumalik kasi kung hindi paghihilumin ng panahon. Kahit sino nakaranas ng ganito, hindi lang ako. 'Di ba? Yun sa akin, yung side ko lang yung inaano ko ha, mga ka-business. Kaya kung hindi nyo man ako nakita sa vlog nila, desisyon ko yun na ayaw ko magpakita sa vlog nila. Kaya dapat respetuhin nyo. Ano ngayon, kung hindi ako humarap sa kanila, wala nang respeto yun? Bakit ako lang ba yung taong ganon? Na gusto nyo talaga makikita sa kanila? Paglabag na, pag ano na sa kanila na walang respeto, na hindi nila ako makita sa camera, ninyo, yung mga nanonood, hindi ba pwedeng masama yung pakiramdam ko? O ayaw ko muna makipag-usap? Ganon, di ba? Hindi. Hindi totoo yan. Kasi pag nawalan ako ng respeto, maririnig niyo yung bunganga ko, yung side ko. Habang buhay naman, tagal kong nasusubaybayan ang kabisnes. Naging mabuting tao sa mga nakasama nila. Nakatulong sila, marunong magsukli, nakasama niyo yung pagbibigay niyo yung YouTube channel. Ayan, YouTube channel. Di ba, paulit-ulit naman po kami nagpapasalamat sa pagbibigay ng YouTube channel. Ito ay kusang ibinigay. Hindi dapat paulit-ulit na sasabihin ng utang na loob ang pagbibigay ng YouTube channel. Kasi paulit-ulit din kami nagpasalamat. Dahil dyan sa YouTube channel na yan, hindi nagtatrabaho si Kuya Buknoy. Dahil sa YouTube channel na yan na ibinigay nila, sobrang thankful kami sa kanila. Hindi ba yun sapat? Na paulit-ulit yung sasabihin sa amin, magkaroon kami ng utang na loob sa kanila. Hanggang kailan ba pwedeng sabihin ang utang na loob? Hanggang sa mamatay na lang? Ganun ba yung gusto nyong marinig sa akin? Kasi yung sinasabi nyo wala kaming utang na loob, ni kahit kailan din namin sila binabanggit. O kaya pag nakikita sila mga anak ko at si Kuya Buknoy, hindi nagpapansinan. Diba? Yun ang sinasabing wala utang na loob at mapagmataas.
Hindi ko kaya magmataas mga ka-business kasi wala naman akong kaya eh. Prinsipyo ang hinihingi ko. Maging okay ang lahat, walang vlog. Diba? Yun ang gusto ko. Kasi okay naman na eh. Nag-okay na kami, nagkausap na kami. Kayo lang yung gumagawa ng issue. Diba? Hindi kasi yung utang na loob yun, masyadong sabi nga nila, di ba, yung ibang nagko-comment, paulit-ulit, parang silang plaka, di ba? Huwag nyo kaming manduhan. Kasi alam namin yung gagawin namin at alam namin sa puso namin kung ano yung nararapat. Wala kayong karapatang magmando. Nanonood lang naman po kayo eh. Pero maraming salamat kasi pinapanood yung YouTube channel namin. Tsaka kahit marami kayong bash sa akin, thank you pa rin po ako kasi pinapanood nyo kahit galit kayo sa akin. Hindi ko naman pwedeng sabihin sa sarili ko na mahalin nyo kami or panoorin nyo kami. Kasi hindi lang naman isa yung marami nagmamahal po sa amin, maraming sumusuporta, marami nagbibigay ng tulong sa amin. Kasi hindi lahat puro bad ang tingin sa amin. Baka naman meron naman kaming kabutihan na gawa at hindi puro bad. 'Di ba? O sa tingin mo lang bad kami. Sabi niya dito, wala talaga akong utang na loob, sabi nito ni Leonie. Sa taong malaking tumulong sa inyo. O, di ba? Inulit ko na naman. Mayroon kaming utang na loob sa buong ka-business family. Sobrang thankful kami. Hindi namin yan maaalis hanggang huling hininga namin. Kasi sila ang nagbigay ng YouTube channel namin. Okay na? Gets na? Ano ba? O, i-record ko na lang lagi yon tuwing may vlog kami. Sasabihin na lang doon. Kung bang parang sa Tiangge, yung 10, 10, 5, 5, 20, 20, ganon. O, di ilalagay natin doon sa record. Maraming salamat po, maraming salamat po kay Kuya Ka-Business at sa buong family. Yun ba yung, gusto nyo ba yun yung marinig nyo? I-attach na lang namin yung sounds ng, ng salitang ganon, di ba? Sabihin nyo na naman sirang plaka. Bakit daw ako hindi lumabas? Lumabas ako. Pag off ng camera, kaya lang, hindi nga pinatay yung camera. Sabi, pinatay na. O, di ba? Panoorin nyo kung napanood nyo. Pero delete na eh. Di ba? Sabi niya dito, anyari? Bakit parang nag-iba na sila ka-business? Di na rin nagbe-bless ang mga bata. Paulit-ulit na ang dami nyo. Kaya nagpaliwanag na ako sa umpisa, i-back nyo na lang. Nagalit si Mengay kasi pinaalis sila sa palkon. Sabi ni Alma Cabildo. May alam ka ba sa issue namin na nagalit ako sa pagpapaalis nila sa amin? Sa sa palkon. Sabi mo dito nagalit si Mengay kasi pinaalis sa palkon. May alam ka ba sa amin? Sa pag-alis namin sa palkon. Kung may alam ka, sige, sabihin mo dyan sa YouTube. Kasi papalakpakan kita. Kasi, pag sinabi mo sa YouTube, hindi na ako magpapaliwanag kung alam mo yon. Kung ano ang nangyari sa pag-alis namin sa palkon. 'Di ba? Papalakpakan kita. Kapag nakuha mo yung tamang sagot, bigyan kita ng award, palakpak. O, 'di ba? Ikaw ang nagsabi niyan, binasa ko lang. Nagalit si Mengay dahil pinaalis sila sa palkon. Ang tamang sagot ay, sige, ikaw na magpaliwanag. Diba? Ayoko magpaliwanag. Ikaw magpaliwanag kasi may alam ka yata eh. Siguro kapitbahay ka namin. Sige nga, magpakilala ka nga sa akin. Grabe naman yung ugali ko talaga. Ang ganda na sana ng pagkakataong magsimula ng New Year 2026. Positive ang puno ng unawa at pagmamahal. Pagkakapatawaran lang sinayang mo, Mengay. Bakit? Nandito ka ba? Sabi mo hindi kami nagkapatawaran. O, 'di ba? Wala ka rito. Kaya don't judge me. Pagkakapatawaran
pagkakapatawaran, kaya lang sinayang mo, Mengay. Akala ko pa naman okay sa'yo. Yung mga nakaraang hindi maganda yung paghihiwalay. Yun pala may hinanakit ka pa rin. Ganda pa naman ang comment ko sa'yo. Kumuho ang paghanga ko sa'yo, Mengay. Sayang ng pagkakataon, talagang dala-dala mo ang hinanakit ngayong 2026. Sabi ko nga, naging okay kami. Nagkapatawaran kami. Pero ikaw, ang sinasabi mo dito, hindi. Sinayang ko ang 2026. Pinakawalan ko yung lahat ng mga nangyari sa akin ng 2025. Naging maayos ako ng 2026. Respeto ang gusto ko. Hindi ko kailangan ibalik yung nakaraan. 'Di ba? Paano mo nasabing nasayang yun? Nga naging okay nga kami. Kapag narinig ko yan sa boses nila na hindi kami naging okay, sige, sasagutin ko din yan. Para maliwanagan kayo. Yun lang yung akin. Pero sila, nasa puso namin sila. Nandoon yung pagtanaw ng utang na loob. Hindi namin makakalimutan yan. Sabi ko nga, pag namatay ako papakalagay ko dun sa kabaong ko, patawad kung hindi kami nakabayad ng utang na loob kasi hanggang dito na. Kasi yung respeto ko, bilang ate at kuya nila, nirespeto ko talaga sila, sobra. Pati yung mga anak niya, sila Papa Dins, tsaka si Steve, si Budang. Wala akong masabi sa kanila. Kaya nirespeto ko yung pamilya nila. Kung meron man kaming pagkakaunawaan at naging maayos na, wala na kayo doon. Kaya wag niyo akong i-judge. Yung sa akin lang, hindi ko sasabihin yung kaloob-looban ko kasi yun ang tingin niyo sa akin eh. Ano bang panalo ko sa inyo? Ang isa lang naman nakakaalam niyan, yung magiging kasama natin sa buong bahay. At lalong na sa mga nakapiling namin. Yun yung pangit kong ugali. Sila lang nakakaalam. Bakit may tao bang hindi pangit ang ugali? Lahat ba ng tao perfecto? Sige nga. Bigyan mo ko ng halimbawa na may perfectong tao na walang naging kasalanan, walang pangit na ugali. Siya na yung the best. Kaya ayan, yung paliwanag mo dito, nasayang, hindi nasayang yun. Kasi nag-okay kami. Yun nga lang. Tapos na yun. Kaya makamove on ka na rin, di ba? Sabi pa dito, good day po ka-business. Ano to? Sabi niya rito. Good day po ka-business, Papa Dis Jam. Ito, maganda to kasi birabanat daw. Sabi sa kanila. Sino to? Ni Josephine. Ayan. Please support, sabi niya. Nahalata kayo ni ka-business na masama ang loob niyo kay ka-business. Kapal na mukha niyo, lalo ka naman. Hoy! Yung mukha mo ba ni Paz? Danica, hindi ba makapal? Pag ginanon ko ba yan, diretso ba yan sa loob? Meron bang mukha na hindi makapal? Diyos ko, pumiyo marimar. Kahit bata nga, pag ginawa ka mo, hindi naman diretso yung daliri mo doon eh. Kaya makapal ang face natin. Kaya huwag kang mapalabintang. Ni Paz, Danica, huwag kang palabintang. Mag-comment ka lang kung gusto mo mag-comment. Tapos sasabihin mo sa akin, mga palang mukha ko. Di mo naisip yung nasa ospital ang asawa. Sinabi ko nga dito nag-thank you nga kami. Na-hospital si Kuya Boknoy, di ba? Sabi ko, nagpasalamat kami ng buong puso. Ano bang gusto mong pagpapasalamat? Yung lumuluhan ng dugo? O yung naglulumuhod na nagmamakaawa? O naka-push up habang pinapalo? Yun ba yung gusto mo? Ni Paz Danica, yun ba yung gusto mo? Kasi sabihan mo kung makapal ang mukha. Diba? Sige, lapit ka dito. Pakita mo yung mukha mo kung manipis yan sobra. Kasi lahat talaga ng mukha medyo makapal talaga. Diba? Galing mo naman mag-comment sa akin. Kasi hindi ko naman sinabing hindi kami nagpasalamat doon na ospital yung asawa ko eh. Kaya nga ang tanong ko ba, kapag ba kami namatay na mag-asawa, tapos na ba yung utang na loob namin? Tapos na ba yung pagpapasalamat namin? Hindi pa rin ba? O, diba? Kasi ayaw nyo eh.
ayaw niyong mag-move on. Kasi ako, nag-move on na. So, mag-move on na rin kayo. Kung wala kayong magawa, ayan, dyan lang kayo sa loob ng bahay niyo. Kung gusto niyo manood ng kung kaninong YouTube, okay lang. Pero, tuldukan mo yung sinasabi mo na makapal yung mukha ko kasi di ako maniwalang manipis yung mukha mo, hindi pa. Tanika. O, di ba? Sabi niya dito, ito, apakabait nito. Ang ganda ng comment niya sa akin. Huwag kayong judgmental. Baka may ginawa lang si Ate Mengay. Magiging okay din sila, Mrs. Cabises, kasi may pinagsamahan sila. Diba sabi ko, naging okay na, diba ma'am? Oh, thank you very much. Kasi pinagtanggol mo ko dito. I love you, ma'am. Jacqueline, Happy New Year sa'yo. Sana, huwag ka magbago. Mahal mo pala ako. Hindi daw siya buzzer. Eh, di wag kayong basa. Ang bot mo, Buknoy. Sabi niya ganun. Si Kuya Buknoy po, naka-silence lang yan. Si Kuya Buknoy hindi nagsasalita. Si Kuya Buknoy, pag nasagad, yan, dyan niya siya maririnig magsalita. Pero behave siya. Kaya ako sa inyo mga kabisnes, itong mga comment nyo, sinagot ko lang sa comment section. Kaya huwag kayong magagalit sa akin na hindi rin ako galit sa inyo. Gusto ko lang mag-control kayo. Kasi hindi nyo ako kilala. At hindi tayo magkaano-ano. Yan ang sasabihin ko sa inyo. Mahal ko kayong lahat. Kasi nanonood kayo eh. Diba? Pero kung ayaw nyo sa akin, huwag. Huwag nyo ipilit yung sarili nyo. Kasi hindi naman kayo kawalan sa akin eh. Kasi hindi kayo ang nagpapakain sa akin. Kaya, mag-move on ka na. Kayo. Ako sa nag-move on na kami. Kaya nga, di ba? Mengay matatag. Isa lang makakapag sa akin. Makapagbaba ng ugali ko. Kung mabait kayo sa akin, yun ang akin. Kung nire-respeto ako, respetuhin ko rin kayo. Yun lang yun eh. Wala kayong marinig sa akin. Respetuhin niyo yung sarili niyo, respetuhin niyo yung ibang tao, okay yun. Pero kung hindi niyo ako nire-respeto, bakit ako magre-respeto sa inyo? Diba? Pero hindi ako pala away. Hindi ka makakarinig sa akin ng masakit na salita. Hindi ako nagmumura para lang masakitan ka. Kayo? Hindi. Bahala kayong magalit sa akin. Ito, binigyan niyo ako ng content eh, diba? Salamat, kasi may content ako. Diba? Si Kuya Buknoy tulog na. Yung mga anak ko tulog na. Kasi nasasaktan din sila. Kasi nanonood din sila ng vlog nila Kuya KB. Hindi naman manhid yung mga anak ko. Hindi rin abnormal. May utak din sila. Nakakabasa rin sila. Nakakaramdam din sila ng sakit. Okay lang sana kung ako lang mag-isa i-bash nyo eh. Pero may mga mahal ako sa buhay. Pero sabi ko nga hanggat buhay pa ako, nalaban ako sa mga sinasabi niyo sa akin. Kaya maraming salamat sa inyo ha. At din po sa buong ka-business family, maraming salamat po sa inyo na itulong niyo sa amin. Ika nga nila hanggang ulo ko na ang dapat gawin kong pagpapasalamat. Kasi katulad yan, nagkaroon kami ng blessing. Sabi nga nila, bakit ibinigay kay Kuya Buknoy? Anong gagawin namin? Ibinigay nga. Diba? Hindi namin hiningi. Binigay nga. O, diba? So, maraming salamat sa Papa Dins ulit. Ulitin ko po, maraming salamat Papa Dins. Kung di dahil sa'yo, hindi yun maibibigay ni Ma'am Neri. Ma'am Neri, I love you very much. Ayan, Ma'am Neri, nagkaroon ng kaguluhan dahil sa vlog na sinagot ko yung comment nila. Kasi sabi nila, hindi namin deserve ang bigyan ng blessing nyo. Pero kayo po yung nakakaalam. Papaliwanag ko lang po sa kanila yung comment. Sinagot ko lang din po yung comment kasi nga hindi nila ako nakita. At naging pangit yata yung paningin nila sa akin ngayong araw na to. So, thank you po, Ma'am Neri. Maraming salamat. Ulitin ko po, maraming salamat po sa pinaabot yung tulong. At sa kabuuan po ng ka-business family, maraming salamat po sa inyo. Kay ate at kay kuya.
Salamat din sa mga basher. Yan, never say goodbye. Tomorrow is another day. Kasi anong oras na po? 12:25. So, ibig sabihin, umaga na. As i-edit pa to, di ba? Thank you very much po. Hanggang dito na lang muli.